Pulso TV PH. Magandang araw sa inyo lahat, Pulso TVPH po. Sabay-sabay tayong makibalita at maging updated sa napapanahong issue ng bayan. Ito, panoorin natin. Ito rin ba yung pakiusap ng mga grupo kagaya ng Yan. PhilFoodex? Kausapin po natin si Sir Ruben C. Sir, good morning. Doris at Robert po sa Tandem ng Bayan. Good morning, sir. Hi, good morning, sir. Good morning sa inyong dalawa, Robert and Doris. Ayun. Yeah. Siyempre lahat ng tanong ng mga tao, ano ba ang direktamenteng epekto nitong pagtaas ng taripa na ipinataw nga po ni President Donald Trump sa ating mga produktong ine-export? Tama ba, partner? Oo. Well, ma'am, pwede ho bang explain ko yung PhilFoodex? PhilFoodex po ay Philippine Food Processor and Exporters Organization of the Philippines. Mostly ang member po namin, karamihan ay MSME enterprises. Ayun, okay. So yun naman pong tariff na 20%, siyempre sa exporter, tataas ho yung presyo natin pagdating sa Amerika. Yung landed cost natin tataas. Pag mataas ang produkto na nagkameron tayong additional 20%, yung mga buyers natin doon, like for example, yung mga Amerikano, yung other nationality, siyempre, pipili sila ng medyo mag-iisip sila dahil tumaas yung bibili nila eh. Ay yung kanila namang salary hindi naman tumataas. So mag-iisip yan, medyo magbabawas sila ng ano. Ngayon, hahanap sila ng presyo na pareho ng produkto natin. Let's say, ang other ASEAN countries, yung mag-competing countries natin, mas mababa ang tariff. Siyempre, argabyado na tayo doon. Meantime, yung cost kasi ng production natin sa Pilipinas compare sa other countries medyo mas mataas. So yun po yung natin. So kung hihina yung export natin, hihina rin ho yung ating benta. Pag humina ho yung benta natin, ang mangyayari niyan, baka yung mga exporter natin o processor magbawas ng workers. So yun lang po ang nakikita namin isang malaking effect. So yan na naman po ang delikado. Suma total, ang matatamaan na naman ang mga empleyado, ang mga manggagawa. Ganun nga, ma'am. Ayaw namin nun, pero wala ho tayong magagawa. Kung mahina ang export, siyempre, maapekto yung mga exporter. Sir Ruben, doon po sa mga grupo po ninyo dyan, gaano karami yung apektado? Kasi siyempre, depende po yan sa produkto eh. Kasi dati, di ba, halimbawa, may mga usapan before na kapag ganitong product, walang tax. Hindi nila i-export tax. Pero ngayon, ilalagyan ng taripa. Pero ngayon, lahat 20%. So, kumbaga, from 0, magiging 20% ka. Yung iba naman, from 17%, magiging 20%. Tama. Pero sa inyo po, sa group po ninyo, gaano ito? Ano po ito? From 0 to 20 o 17 to 20 din po? At hanggang kailan natin kakayanin yung ganun? Well, ang pagkakaintindi namin is 20% na yung tariff di ba? Opo. So, depende pa rin siguro yan sa klase ng produkto. Pero mostly, ang agricultural food products is nasa 20% ang tariff So, ang maapektuhan yan, yung mga produkto na ina-export natin sa US. Like for example, yung mga processed food, yung mga processed fruits, yung mga dried fruits, snacks, coconut, condiments, juices, yun yung mga apekto ng todo. Ang apekto ho nito mostly sa mga exporter, processor na MSME, yung maliliit lang. Oo. Siyempre, hindi ho sila makakakompete. Yung malilito kasi, ang iba dyan, hindi ho directly exporter. Ano ho sila parang may mga exporter ng consolidator, bibili sa kanila, let's say sa juice, sa snacks, hindi isang container, kundi kunti-kunti lang. Tapos isasama sa isang container, saka i-export sa US.
Magiging simple po ba o hindi masyado magiging komplikado kung mag-isip-isip na po tayo na lumipat Ng ibang mapagbebentahan. pagbebentahan? Well, actually, meron naman tayong ang Pilipinas naman, meron naman tayong other market. Tinatawagan nating free trade agreement like China, meron tayong free trade agreement sa China, sa Japan, South Korea, sa Australia, sa New Zealand, sa European countries. Meron no tayong kuwan sa kanya, pero iba pa ho yung yung US market. Kasi iba pa rin captured talaga. market na ho natin yan eh. Oo. Sayang. Oo. Sinabi ko nga po kanina, si Pangulong Marcos po ay nakatakdang pumunta sa Amerika ngayong linggo, tama ba partner? Para meron kumpirmado na ihaharapin siya ni US President Donald Trump. Kayo po ba ay magbibigay sa kanya ng kumbaga ay pabilin? Kung kayo po mga maliliit, yung MSME, ang sinasabi mong tatamaan dyan, magbibigay po kayo ba ng rekomendasyon sa Pangulo na makipagnegosasyon naman kay Pangulong Donald Trump para hindi kayo todo-todong maapektuhan? Well, sinasabi ko nga, ang Amerika is one of the most important market ng Pilipinas. So, ang request namin kay President na lalo na yung mga negotiator natin, ituloy ang negotiation na makuha natin yung zero tariff. Kung hindi naman, kahit na maximum of 5%, masaya na tayo. Yung 20% talaga, mahihirapan tayo. So yun yung natin, yun yung stand natin. Opo. Pero just the same, mahalaga ba na para pag-uwi ng Pangulo, 'di ba, partner, sana mapakiusapan. Iba pa rin kasi yung kahit sabihin natin may options tayo, pero tayo pwedeng lipatan, pero iba pa rin yung may regular ka ba ng customer partner na correct. ito yung laging Suki, kumukuha sa'yo. kumbaga, Suki, di ba na alam nila na kapag kailangan nila ng ganito, ito yung pupuntahan nila. Tama. Kesa lilipat ka ng market, doon medyo mag-trial and error pa din yun. Ayan, Tatangkilikin pa rin ba? May kukuha ba ng products mo? Tama. Yung bang dami na idadala mo sa US, ganun din ba kaya kapag lumipat ka sa ibang bansa? O baka hindi magiging pareho. Oo. Sa totoo lang naman, siyempre mahalaga nga yung US market. Pero malaki din yung merkado eh. Hindi lang kasi kung talagang hindi na tayo mabigyan ng mas mababang tariff, wala tayong ibang choice kundi maghanap ng ibang market. Actually, ang mundo, malaki yung market eh. Marami pang market na hindi na-penetrate ng Pilipinas. Ayan. So, kailangan talaga nating magsama-sama na maghanap ng ibang market. Sa pamamagitan nito yung tinatawag nating mga trade shows. Yun. Local at saka international. So, importante ho yan. Kasi sa show na yan, namimit natin yung mga prospective buyers. Opo. Sa Europe. So ayun, narabahala talaga yung pagtaas ng taripa. So, ano ba yung mga epekto nito talaga sa ating bansa kapag tumataas yung taripa? Una-una, pagkawala ng trabaho. No, tapos yung pagbagsak ng kita sa ekonomiya. Petapos, pwede ring pagkalugi ng mga negosyo na nakadependis ay US market. So ayan. Tapos, ang mangyayari doon, mawawala ng kumpiyansa yung mga namumuhunan. No? So ito, sabay-sabay natin panoorin si dating spokesperson Harry Roque. Magandang araw po sa inyong lahat ha. Araw ng Biyernes ngayon at maya-maya lamang, siguro mga 3 oras from now or 4 na oras ay magkakaroon na naman ng briefing si Inday Sara sa kanya pagbalita kita Tatay Digo. Pero bago tayo mag-briefing kasama si Inday Sara, pag-usapan mo muna natin itong kapalpakan na naman na nangyari. Si Marcos Jr. na walang ginawa kundi sumipsip sa mga Amerikano. Hayun, pinatawan tayo ng mas mataas pang taripa kesa dun sa nauna ng inanunsyo na 17% tariff. Ngayon, inanunsyo na tayo ay papatawan ng 20%
taripa. Napakalaki po niyan. Ha? Sa 10 piso na i-export natin, sisingilin tayo ng 2 pisong taripa. So ang halaga ng ating i-export sa Amerika ngayon, imbis na 10 pesos, magiging 12 pesos na. At syempre, sino ba magbabayad niyang karagdagang 20% na yan? Kung hindi, ang mga mamimili. Ang problema kasi, yung ating mga export sa Amerika, marami tayong kalaban. Ang number 1 kalaban natin ay Vietnam. Ang Vietnam, na alam nyo naman ang kasaysayan ng Vietnam, kalaban ng Amerika dahil sa Vietnam War, hindi po pinatawan ng 20% na taripa. Ang problema, halos lahat ng mga ine-export ng Vietnam, kapareho din ang ine-export natin. At ang nangungunang export nga natin sa Amerika ay electronics, machinery, coconut oil. Pareho tayo na-export. So kung ikaw ngayon ang Amerikano na mamimili o kaya importer, kung kaparehong produkto, mas mahal ang 2 piso ang galing sa Pilipinas, ang kakukuha sa Pilipinas o sa Vietnam, syempre ang sagot, kukuha ka sa Vietnam. Pero bago tayo magpatuloy, ganong kahalaga ba ang exports natin sa Pilipinas? Alam nyo, nagulat ako nung tinignan ko sa Philippine Statistics Authority kung anong datos. Ang datos kasi, pagdating sa mga inaangkat, ang pinakamarami nating inaangkat ay galing sa China, People's Republic of China. Ito ay, trilyones, no? Parang, ewan ko ba, 3,148 million. So that means it is 3 billion, okay? US dollars ang inaangkat natin galing sa People's Republic of China. Pero pagdating naman sa ating export, abay, ang number 1 export destination natin ay Amerika. And it is 1 billion dollars, more or less, no? Ang ating ine-export sa Amerika. So, pinakamalaking pinag-aangkatan natin, China, 3 billion. Ang ating ine-export ay 1 billion papunta ng Amerika. Now, gano'ng kaimportante yung 1 billion na export natin sa Amerika? Well, medyo importante po yan, ha? Dahil ito po ang datos. Kaya po ako nagbabasa dahil ayaw kong magkamali. No? Baka mamaya ma-fact check na naman tayo. Okay. Now, ang ating exports ay 1.6 to 1.9 billion. Hindi. Ito pala yung anong mangyayari. Anong posibleng mangyari dahil dito sa 20% na taripa? Unang-una, bababa po ang ating ine-export. By how much? 1.6 to 1.9 billion potential losses. Electronics and agriculture ang pinakamatinding tatamaan. Yung growth impact, yung epekto sa ating GDP, ay mababawas po ang 0.5. So instead of 6%, magiging 5.5 na lang ang ating GDP growth dahil nga dun sa 20% na taripa. Tapos, syempre magkakaroon ng less attractiveness ang ating exports at syempre lalong hihina ang peso. So ngayon, ang projection nila dahil nga po dito sa mas mababang export natin sa Amerika, hihina ang peso to around 60. At dahil ang peso ay magiging around 60, mamahal lahat yung ating mga inaangkat na mga kalakal. No? Halos lahat naman inaangkat natin from langis to pagkain. No? So, ibig sabihin, malaking dagok po sa atin itong ginawa ng Amerika. At ang nakapagtataka, bakit ginawa ito ng Amerika? Wala naman silang sinasabi. Kundi kita mo nga, yung last July 4 celebration ng US Embassy, ang tawag nila sa Pilipinas ay kamag-anak, hindi lang kaibigan. Ito bang ginagawa mo sa kamag-anak mo? Pinahihirapan mo ng mas maraming taripa na 20%. Kailan ba tayo mamumulat sa katotohanan na wala talagang tunay na kaibigan ng Amerika kung hindi ang kanyang sarili? At hindi ko naman sila sinisisi kasi lahat ng mga bansa, syempre, ang kanilang panlabas na relasyon, ang nagdidikta dyan kung ano yung pang-nasyonal na interest nila. Ang iniisip ngayon ni Trump kinakailangan protektahan ang mga nagpo-produce sa Amerika, kaya dapat gawing mas mahal yung mga inaangkat na mga bagay-bagay para sa ganun, mas bumili ng Made in America. Now, marami syempre nagsasabi na hindi epektibo itong ganitong strategiya ni Trump. Pero siyang magbabayad niya, no? Dahil siya naman ang gumawa nito. Bakit? Well, kasi nga, ang mangyari kapag nag-apataw siya ng taripa, hindi lang naman sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang bansa, mas mamahal yung mga bilihin para sa mga Amerikano. Pag naging mas mahal ang bilihin sa mga Amerikano, tataas ang inflation nila. Pag tataas ang inflation nila,
nawawala rin ang balon ng dolyar, no? At mas kakaunti ang mabibili ng mga Amerikano dun sa kanilang mga kita. Ang tanong, itong mga taripa bang ito ba'y dahilan para ang mga producers ay bumalik sa Amerika at doon na mag-produce ng mga kalakal? Siyempre, hindi pa natin sigurado yan dahil ang termino ng American president is 4 na taon lang. No? So kung ikaw ay nag-invest na ng bilyones abroad, bakit ka naman muling aalis sa overseas factory mo at babalik sa Amerika? Alam mo namang 4 na taon lang naman yan si Trump, no? At hindi magtatagal. Pero, ayan po malinaw po, ang mawawala sa ating kita, 1.6 to 1.9 billion dollars. No? Ang tanong ko nga is, ito ba talaga ang gawain ng tunay na kaibigan? Sa tingin ko, hindi po. Of course, pinatawan niya ng maraming mga mas mataas na taripa ang iba't ibang bansa sa daigdig, pero gaya na aking sinabi, meron ding favoritism dahil ang Vietnam, hindi naman masyado nadali. No? At ang tanong nga natin is, ano kaya naging konsiderasyon ni Trump para itaas pa yung 17% na pinataw na niya sa ating mga kalakal? Ang nakakatawa, nung unang pinatawan tayo ng 17%, binaliwala ito ni Junior. No? Sabi niya, walang epekto to. Pero ngayon, tingin ko, naging mas malinaw na mas mataas na 20% ay talagang malaking dagok sa atin, dahilan kung bakit yung Frederick Go, yung ating Special Advisor to the President on Economic Affairs, ay nagsabi na nakakabahala talaga itong mga pangyayaring ito. Sa akin, mas nakakabahala sa gawain ng Amerika ay binabaliwala niya yung kasunduan sa buong daigdig sa ilalim ng World Trade Organization na talagang para nga maengganyo ang paglago ng mga ekonomiya, lalong-lalo na ng mga bansang nagde-develop gaya ng Pilipinas, dapat tanggalin ang taripa bilang barriers to trade. Ang philosophy kasi ng mga WTO, mas malakas na kalakalan, mas malakas ang mga negosyo sa iba't ibang mga bansa, mas mataas na kabuhayan para sa lahat. Now, ang buong sistema ng WTO ay nakasalalay doon sa tinatawag na Most Favored Nation Clause, na kung meron kang isang taripa na ipapataw sa produkto na galing sa isang bansa, dapat ibigay mo yan sa lahat ng mga bansa. Ang nangyayari ngayon dito sa Amerika, nawawala na yung Most Favored Country Clause, nagkakaroon na ng unilateral tariffs na ini-impose ang Amerika depende sa bansa. Yan po ay paglabag na talaga doon sa obligasyon natin sa World Trade Organization. No? At kapag nagpatuloy ang Amerika niyan, all it takes is one country para idemanda ang Amerika at kapag hindi sumunod ng Amerika doon sa regime ng World Trade Organization na dapat sundin yung Most Favored Country Clause na kung ang binibigay mong pinakamababang taripa, meron kang binigay sa isang bansa, dapat ibigay mo yan sa buong daigdig. At kapag nagpatuloy sila na iba-iba yung mga taripa para sa mga produkto na inaangkat sa iba't ibang bansa, pwede talaga magkaroon ng retaliatory action ang WTO. Ano ibig sabihin yon? Pwede siyang gantihan hindi lang ng isang bansa, kundi ng buong mundo. So ang resulta dyan, maa-isolate ang Amerika kapag siya nagpatuloy na baliwalain yung prinsipyo ng WTO na dapat talagang unti-unting tanggalin na ang mga taripa bilang balakid sa kalakalan. At pangalawa, kapag binaliwala yung tinatawag na nating MFN o Most Favored Nation Clause at nagkakaroon talaga ng singling out. Kumbaga, wala kaming pakialam. Balik tayo sa dating patakaran na depende kung sino ka, ganyang taripa ang iyong babayaran. Hindi nga dapat ganun dahil kinakailangan magkaroon ng uniformity kasi pag may uniformity, merong predictability. At kung kayo naman ay nasa nagninegosyo, nasa larangan ng kalakalan, importante yan na nagkakaroon ka ng predictability. Kasi kung walang predictability, walang stability, walang mamumuhunan. Now, ang mas nakakatakot dito, yung strategiya kasi ng Amerika na gusto muna niyang magkaroon ng import substitution. No? Ano ibig sabihin nun? Import substitution kasi imbis na mag-angkat, gusto nila sila mismong gagawa sa Amerika. Ito isang dahilan para hindi lang humina ang ekonomiya ng buong daigdig, kung hindi, pwede rin magkaroon ng kainitan sa panig ng mga bansa. At yan naman ang nangyari nung pangalawang pandaigdigan digmaan. Opo, yung pangalawang pandaigdigan digmaan, isa sa dahilan kung bakit pumutok yan, dahil yung mga bansa ay talagang nagkaroon ng import substitution policy. Talagang sabi nila, kami na ang magpo-produce ng mga goods na kinakailangan namin. At ang problema dyan, kapag ikaw ang gusto mag-produce ng goods, wala ka namang mga raw materials no, para gawin yung mga produkto na kinakailangan mo. So ano mangyayari?
nagkakaroon ngayon ng agawan para dun sa mga rare raw materials na kinakailangan para ikaw mismo mag-produce. At ngayon dahilan kung bakit marami nagsasabi na pumutok ang gera nung pangalawang pandaigdigang digmaan kasi nga pinahirap nila ang Germany matapos ang World War I. Ang Germany naman naging inward-looking, nagkaroon ng import substitution policy, nagtangka na gawin ang lahat, yung i-produce ang lahat ng kanilang pangangailangan. Wala silang mga raw materials, so kinakailangan gumamit ng dahas para makuha yung mga raw materials sa iba't ibang parte ng daigdig. So marami nag-aalala na baka maulit yan. Dahil ang Amerika naman ay walang mga rare earth minerals na kinakailangan para sa mga produkto na mga produkto na nais na nilang gawin sa Amerika, baka mapilitan ng Amerika na gamitin ang dahas para kunin yung mga rare earth metals na yan na nais na nga niyang gawin sa Ukraine. Di ba? Ang sabi niya, kapalit ng pagsusupply namin ng baril at saka mga tangke at mga eroplano sa Ukraine, kinakailangan ibigay mo sa amin ang rare earth metals mo. At ang nakakatakot pa dito, ang China at ang Russia din ay napakadaming rare earth metals na kulang naman ng Amerika. Kaya baka mamaya, pumutok na naman ang gulo dahil sa kagustuhan ng Amerika na sila nang mag-produce ng lahat ng produkto na kanilang kinakailangan, pero wala silang ng mga rare earth metals, baka gumamit na naman ng dahas para makuha yan. At nakikita naman natin na yung paglusob nila sa Iraq, naalala niyo yung operation na laban sa Iraq, na pinagbintangan nilang may weapons of mass destruction, wala naman pala talaga. Ang nais lang talaga nila ay langis para makontrol yung langis ng Iraq at ngayon nakokontrol na nila. At itong girian sa Iran, yan din ang konsiderasyon siyempre ng mga Amerikano para makuha langis. Kaya hindi ako nagtataka na talagang sinusubukan na ng Amerika tignan kung ano ang kakayahan ng Iran na depensa ng sarili niya at ano magiging reaksyon ng mga ibang bansa sa gitnang silangan kung talagang magkakaputukan na ang interes ng mga Amerikano ay yung langis ng Iran. Pero mas importante rin yung rare earth metals. Kasi nga itong mga rare earth metals na ito, kasama na dyan ang nickel, ay kinakailangan sa next phase ng Industrial Revolution, which is the electronic stage. Electronic age. Hindi lang naman e-vehicles ang ating dinedevelop kung hindi talaga yung paggamit ng baterya para sa enerhiya. At kinakailangan niyang nickel at iba't iba pang mga rare earth metals para naman maisulong itong industriya ng hindi lang ng electronic vehicles, kundi ng mga electronic, yung mga electronic source of energy rin. No? So, abangan natin na sana wag maulit ang kasaysayan, pero meron nga tayong kasabihan, yung mga nagbubulag-bulagan sa nakaraan ay hindi makakarating sa kanilang pupuntahan. Pero ako, babalikan ko ang sitwasyon para sa Pilipinas. Malaking dagok ito. Mantakin mo, yung ating GDP growth ay bababa ng 0.5% dahil lamang dito sa 20% tariff. Bagamat itong export naman natin sa Amerika ay umaabot lamang ng mga 16% ng total exports natin. So actually, hindi naman masama ang ating pag-export. No? At nakikita nga natin na parang meron tayong, hindi ako sigurado rito, wala pa ako nakikitang datos, pero kung tama yung mga nakikita ko, parang mas marami talaga tayo na-export sa Amerika kaysa naangkat ngayon sa Amerika. Kasi hindi naman tayo mahilig sa American cars talaga. At saka talagang siguro mga big art items na binibili natin sa Amerika yung Boeing, no? Pero alam naman natin na ang Cebu Pacific at Akpal, parang mas kumikiling sila ngayon sa Airbus dahil nga doon sa mga aksidenteng nangyayari sa Boeing. Kaya hindi ako nagtataka kung bakit hindi masyadong malaki ang ating mga inaangkat galing sa Amerika. Yan din kasi ang estado ng ekonomiya ng Amerika. Mahina rin ang estado ng ekonomiya ng Amerika. Kaya naman, hindi masyado attractive yung mga produktong Amerikano. Pero pagdating kay Marcos Jr., hayan na naman. Anong nangyari? Sunod-sunuran kay Uncle Sam. Binatukan naman ng mas mataas na taripa. Ang pampalubag loob, pinapangako ngayon na baka magkaroon ng meeting si Jr. at si Donald Trump. Pero ilang buwan nang nakalipas bago pa makakuha ng meeting si Marcos Jr. Isang pahiwatig na hindi tayo masyadong importanteng kaalyado ng Amerika. Dahil ang dami-dami nang naipulong nakipagpulong kay President Trump at ewan ko ba, parang 200 days na ata o magti-300 days na rin. No? Teka ha, kasi nandun ako dun sa isang bansa na pinag-istayan namin nang nagkaroon ng first 100 days in office ata si Trump. No? So I would say papunta na siya sa second 200 days niya. No? Although ang kanyang
panunumpa ay June 30. Wait, teka ha. January 30 siya nagsimula ng kanyang termino. No? So January, February, March, April. 100 days na nga. No? June, July, August. Yan. Sa August, magto 200 days na. So, ewan ko ba kung anong estado ng Pilipinas na ang pagmi-meeting natin sa bagong American President nasa more or less 200th day in office. No? Kulang na lang 100 more days. Nakalipas ang isang taon na hindi tayo binigyan ng atensyon ng Amerika. No? Hindi naman po ako nagtataka dyan kasi alam nyo naman kung na talagang ang matalik na kaibigan ni Trump ay si Tatay Digong. At alam nyo naman na isa sa pinakabubuisitan ni Tatay Trump, tawagin na natin siya, o Daddy Trump na lang kasi Tatay Digong ni Daddy Trump ay ang ICC na alam naman natin kung anong ginawa ni Marcos Jr. No? Isinurrender yung kaibigan ni Daddy Trump na si Tatay Digong sa ICC, ganong sinasabi nga ni Daddy Trump na dapat wala nang makipagtulungan dyan sa ICC na yan. So nagtataka ba kayo kung bakit hindi binibigyan ng importansya ang pagmi-meeting ni Daddy Trump kay Junior? Kasi wala talagang ties that bind them. Abay, si Daddy Trump. So yun nga, ang sinasabi. Plano nga talagang importansya ang Pilipinas kay Trump. So kayo na magsabi kung ano nga ba yung mga saloobin nyo. So hanggang dito na lang, maraming salamat.